Mga kapatid, welcome back po na mayroong nag-interrupt sa ating kwan. Sandali lang, kakapilan tayo. Okay, medyo malamig dito sa amin. Maulan kaunti. Tuloy-tuloy ang ulan. Ayun, naagos nga ulan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at God bless po sa lahat sa inaabot ng programang ito. Salamat sa mga nag-subscribe po at salamat sa mga nag-share at saka ay nag-comment at saka nag-like. Thank you. Thank you po. Buong puso po akong na-appreciate na po yun. Sa hindi pa nagsusubscribe, kung mabigat po yung subscription, okay lang po. Kahit like na lang, masaya na po ako. Okay? Ang tatalakayan natin mga kapatid, short lang tayo mga kapatid. Ayun na. Nangyari na ang di dapat inaasahan. Na-impeach na po ang ating VP Sara Duterte sa Congress. Kani-kanina lang. Lumabas na at napagbutuhan na doon. Base doon sa inilabas ng 1/3 pala. Ito para for paglilinaw lang, clarification. Yung 1/3 ng Congress na dapat bumoto, 102, 1/3 na po yun. Pero base doon sa inilabas ng majority leader ata na nagsalita doon, tinanong kung ilan yung bumoto, base doon sa narinig ko lang, kung nagkakamali ako, sorry po 215 ang bumoto. Parang marami. Oo, tama. Inaasahan naman natin yan mga kapatid. Talagang may impeach talaga si VP Sara sa Congress. Bakit? Territory. At saka hawak po talaga nila yan. Hawak ni Speaker yan. O mga kaalyado nila. Alam niyo naman po ang impeachment po. Numbers game po yan. At saka political games yan. Numbers game yan. Hawak nila yung Congress . Kaya sabi ko, kahit nung unang vlog ko dyan, talagang may impeach si Sara dyan, si VP Sara sa Congress. Kasi nga, territory nila yan. Meron silang biglang dyan. Talagang ma-impeach siya. Yun, na-impeach na nga po. Pero nga lang, dangan nga lang sa atin, tingnan natin yung sa loob ng 12 hours, kung anong kaganapan yung mga mangyayari ng ganito. Kasi, base sa ating siguro bukas o sa isang araw, matatransmit na po sa Senado yan. Kasi sila yung magiging hukom o judge, ang Senate po. Ayan. Pero tamang information po yung lumabas dun sa mga inilabas ng mga vloggers na pinatawag sa TRICOM tumugma doon sa kanilang mga expose na nagkaroon ng emergency caucus sa Congress na pag-usapan. Kaya pala, di ba, timing, tama yung impormasyon na pumasok sa kanila, base doon sa narinig natin sa kanila, tama yung information na kaya sila, timing di ba, kahapon nag-TRICOM hearing. Yung pala, kung sila'y dumalo doon, kung hindi nila binoykot o hindi sila ay pumunta sila doon, matik. Yun ang base na napanood natin sa kanila. Nakaplan yung tinatawag na para hindi sila makapagsalita kasi kaya pala kinabukasan process ng impeachment, di ba? Tama yung impormasyon na nakuha nila Joey Cruz, Attorney Trixie Angeles, di ba? Sa Agent Morales na talagang bakit nangyari yun? Kasi nga, yun pala. Diba? Pwede nga naman silang i-contempt lahat doon sa parte na yun para mabusalan sila. Yun nga lang, kagandahan mga kapatid. Ito, bahagi ng ating kwan. Ang kagandahan naman doon, magiging bahagi na ng kasaysayan yung mga vloggers o yung mga DDS vlogger na nag-boycott, na hindi sila umaten sa hearing kahapon. Magiging bahagi na sila ng kasaysayan ng Pilipinas. Na sila yung tumayo, lumaban, pumalag. Pumalag sa Congress o pumalag sa TRICOM committee na hearing na pinangungunahan ni Dan Fernandez, di ba? S. Barbers, di ba? Yan, si Pimentel, di ba? Ng Surigao ata yan. Tapos nandyan din si Abante, yung mga kwan dyan. Ibig sabihin, tama yung information nila na ganon. Kaya pala, sakto, pag na-contempt sila, kung sakaling umatin nga sila, kinabukasan, ibaba. Ito nga, bumaba yung kwan na-impeach na po ang ating VP Sara Duterte sa Congress. May bilang po talaga sila dyan. Kasi yun nga sinasabi ko. Kahit nung pa man, sinabi ko na yan. Na talagang mai-impeach si Sara dyan sa Congress. Kasi may bilang sila dyan. Hawak nila yan. Teritoryo, tapos kontrolado ng speaker yung House. Lahat halos kaalyado yan. Kaya may impeach po yan. Impeach talaga yan. Sa may mga naglalabasan ng mga information regarding sa na nagkaroon ng bayaran o nagkaroon ng pondo sa isang parte, hindi tayo sigurado doon.
dapat linawin natin na wala tayong kwento na kung nagkaroon nga ng bigayan para bumoto against kay VP Sara, di ba? Hindi natin kwan yan. Pero ang kagandahan ng mga kapatid, yun nga, inuulit ko, magiging bahagi na po yung mga DDS vlogger na pinatawag na hindi sila dumalo at hinggit sa lahat, doon sila pumunta sa Supreme Court, di ba? Para questionin yung legality ng TRICOM laban sa kanila. Doon sa pagbibigay ng tinatawag na sabi ni Congressman Barbers, i-regulate, magkakaroon ng guidelines o magkakaroon ng discipline, di ba? E base sa ating saligang batas, 1987 Constitution, ay nakaangkla po yan sa Bill of Rights, karapatan ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng freedom of expression, di ba? Freedom of speech, freedom of choice, di ba? Nakaangkla po sa ating saligang batas yan. Kaya ang tingin ko nga doon, kung iyong mga plano nila magsasagawa ng hearing na yan, yung naratibo nila ay para gumawa ng batas. Parang di ba? Parang sablay ata. Tingin ko lang, opinion ko lang, bakit? May batas na po tayo sa cyber libel. Di ba? May batas po tayo sa fake news, sa cyber libel. Mayroon na tayo diyan na Republic Act na po talaga yan, yung ating batas sa cyber libel. At ang mabigat pa po dyan, may kulong. Hindi ko, kung first sa ibang bansa sa US, wala nang kulong yan. Yung tinatawag na libelous, na mga sinasabi mo, na wala nang kulong. Di ba? Dito sa atin lang mabigat yung. Kaya sabi ko nga, kung nagsisipaglabasan yung tinatawag na is disinformation laban sa mga congressman, sa ating namumuno, sa ating Pangulo, sa lahat ng mga nanunungkulan, madaling matrace yan, mga kapatid. Bakit? May DITC tayo, may MBI tayo, may cyber libel group tayo na pwedeng i-trace yan. Napakadiling i-trace yan nila. Kaya sabi ko nga, kung ito man ay yung naratibo ng mga TRICOM ay gumawa ng batas, siguro, di ba? Dahil ang maganda siguro, question lang, mas maganda yung patawag mo siguro yung DOJ, NBI, PNP, di ba? DITC. Yun dapat ang mga mahalagang departamento na ipatawag niya para yung batas ipatupad doon sa mga nagbibigay o nagpapalabas ng mga disinformation at mga fake news, di ba? Dapat yun yung mga batas na dapat na ipatupad doon sa mga naglalabas ng mga fake news. Kasi may batas na tayo ng cyber libel. May kulong po yan, di ba? Paninirin puri, may kulong yan, di ba? O, ba't kailangan mo pag gumawa ng batas kung may batas na? Magiging inutil lang ang ating batas kung hindi mo gamitin yung batas na ginawa na ginastosan po ng Congress yan, ng Senado, para maging ganap na batas. Ang laki ng budget na ginawa dyan para mabuo yung sinatawag na cyber libel case o cyber libel na pwede mong idepensa kung ikay sinisira ng puri o kaya pinaparatangan ka ng mga disinformation, ilapat mo yung batas para doon kasi iyon ay batas na. Pero yung ganyan nga na para ipatawag yung mga vloggers na nagsasalita again o kinokorek yung mga dapat yung gawin, di ba? Medyo lumalabag doon sa freedom of speech. Bakit mo na sasabing gawa ng i-regulate o bigyan ng disiplina yung mga bawat sasabihin ng mga vloggers o bawat sambayan ng Pilipino kasi mga Pilipino rin yan, di ba? I-regulate mo, sino ka, di ba? Sino ka para mag-regulate? May batas tayo sa cyber libel, di ba? Hindi mo dapat i-regulate yung mga ganung pagsasalita kasi nakaangkla yan sa 1987 Constitution, Bill of Rights, di ba? Freedom of expression, freedom of speech, freedom of choice. Karapatan mo mamili kung ano man ang gusto mong gawin. Karapatan mo magsalita. Lalong higit sa mga nanunungkulan. Di bali na sa mga pribado, di ba? Di ba? Sa mga nanunungkulan, dapat wag masyadong balat sibuyas, di ba? Sa isang party mo, yun nga ang sinasabi ko. Kung may paglabag at naglabas ng disinformation na ikay tinamaan ng mali, idemanda mo. Sampahan mo ng kaso ng cyber libel, di ba? Para naman yung batas natin, wag maging inutil. Bakit? Hindi ginagamit Gamitin nyo po yung tamang proseso, yung tamang batas para ilapat doon sa mga tao nagbibigay ng disinformation. Ganun lang yun, ilapat nyo po doon. Para yung batas natin hindi natutulog. Di ba?
Pero, yun nga, yung information na nagkaroon ng emergency caucus sa Congress, na yung pala yung plan, kinabukasan, impeach pala si VP Sara. Yung kaya pala siguro, yung information na nakarating sa kanila na ganun nga ang mangyayari, yung pala kinabukasan, impeach, di ba? Para hindi sila makapagsalita. Pero kagandahan mga kapatid, yung ginawa ng DDS vlogger o mga vlogger na dumulog sa Supreme Court, magiging kasaysayan na po sila ng Pilipinas. Opo, bakit? Sila yung pumalag. Sila yung kumwestiyon sa legalidad ng TRICOM para sila'y duro-duruin doon, sabihan doon. Kasi sa atin mga kapatid, alam niyo po, sa Congress, basta nasa loob siya ng Congress, yung mga congressman yan, may immunity po yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan kahit anong sabihin sa'yo. Hindi mo pwede siyang kasuhan. Nandiyan siya sa loob. Kaya sabi ko ngayon, di ba, si S. Barbers, yung congressman nating, sabi niya, di ba, na dinuro-duro si Grijaldo. Sabi ko, nagagawa niya yan kasi nasa loob. Gawin niya sa labas. Sa labas ng Congress, gawin niya yun. Yung duro-duruin niyo si Grijaldo, pwede mo siyang demanda. Di ba? Pero once na nasa loob siya, never mo siyang pwede. Bakit? May immunity po sila. Immunity sila doon sa mga tinatawag. Yan yung mga pribilehiyo nila. Kaya nga sabi ko nga, di ba natin, sa iba, talagang matatapang sila. Bakit? Meron silang sinasandalan na hindi sila pwedeng demanda. At kung makapagduro, ganun talaga yan, di ba? Kasi may mandato naman sila sa isang parte na yon para magpatawag ng. Pero, lagi natin tatandaan, bawat individual may karapatan din na dumulog. Kasi sinabi nila, naduwag daw yung mga hindi, nagtatapang-tapangan kayo, ba't di kayo pumunta rito? Tama sila mga kapatid. Bakit ka pupunta sa isang bahay o sa isang kulungan, nandun yung mga leon, di ba? Ang tapang ginagamitan ng talino rin, di ba? O sige, sabihin natin, karapatan mo na idulog sa Supreme Court yung legality nila. Bakit? Sumasakot na sila doon sa parameteryo na pagbabawalan ka o bibigyan ka ng tinatawag ng regulasyon o i-regulate yung pagsasalita mo. Wala naman ganoon sa batas di ba? Lahat tayo malaya. Di ba? Malayang bansa po tayo. Nakaangkla po yan sa 1987 Constitution, yung Bill of Rights. Freedom of expression, freedom of speech, freedom of choice. Yun yung nilalaban ng mga vloggers na huwag silang, bakit kailangan i-regulate yung pagsasalita? Kung, di ba, demokrasya tayo. Kaya nga sabi ko nga, yung pagmumura, di ba, bagamat ko yan, foul talaga yan. Pero bilang nanunungkulan ka o nasa gobyerno ka, huwag kang masyadong balat sibuyas. Kung siya may nalabag o may inilabas na disinformation regarding doon, o nakante o nalaman mong wala ka naman talaga alam doon o mali talaga yung ipinapakalat niya, kasuhan mo ng cyber libel. Para yung batas natin hindi natutulog, nagagamit. Hindi. Siyempre, papatawag mo yan. Papatawag nila sa TRICOM, yung mga kuwan yan. Bakit? Imagine mo, may kuwan na kagad Kasi yung sinabi nila, vlogger ng mga pogo, ng mga narco, di ba? Nakuha na kagad sila Nagkaroon na kagad sila ng tinatawag na markado na kagad yung kaya hindi talaga sila umaten, di ba? Markado na Nandun na yung tinatawag na paghuhusga. Di ba? Kaya siguro sa tinatanong kung tama yung paraan ng mga vloggers na ginawa nila na hindi sila kasi disrespect po yun Hindi daw paggalang sa Congress. Tapos dupunta sila sa Supreme Court. Ang tanong, tama ba yung pagdulog nila o yung pagpunta nila sa Supreme Court? Lahat ng tamang pamamaraan, katulad yung legality na kino-question, laging tama. Bakit? Kinikilala niya yung batas. Iginagalang niya yung batas. At ikarapatan ng individual, ang bawat Pilipino, na dumulog kung ano man ang gusto mong idulog sa Supreme Court na alam mong magiging subject ka upang ipahiya ka, maakusahan ka, di ba? Lahat ng pupunta sa isang legal na proseso, tama. Bakit? Naroon yung pagrespeto mo sa batas. Pero sinasabi na, disrespect
against sa Congress yung ginawa nila, kaya pinatawan sila ng, di ba, ng sanction o ano pa man ako. Kasunod niyan, warrant of yan. Contempt na yan, yung ipinataw ng Congress sa mga hindi umukuman. Kasunod yan, contempt na yan. Pero dahil dumulog sila sa Supreme Court, siguro maglalabas naman ng kaagarang ng tinatawag na TRO, ang Supreme Court, pero di natin alam kung anong magiging labas niyan. Pwedeng mapigilan na sila'y arestuhin o puntahin na mapilitan silang umaten sa Congress, di ba? Pwede silang, kung maglalabas agad-agad yung TRO, ang Supreme Court, regarding doon sa usapin na yun. Pero kagandahan yung mga kapatid, nakakatuwa lang, dahil unang-una, sa mga nakakaalam ng history, ako kasi hindi makalimot sa history ng mga bagay ng 1986, 85, 86, 87, Marcos regime. Hindi ko malimot-limutan yan. Lahat yan. Yung lahat ng itinalaga ni President Cory Aquino, halos kilala ko. Yung lahat sa sekretary niya, halos hindi ko makalimutan yung mga inilagay ng bawat departamento na sekretary. Kaya, alam ko yung mga sistema kung paano nangyari. Ang hindi nakuha ng iba, nakakalimot kagad sa history. Lagi nyo tatandaan, sino nagmamatapang ngayon? Diba? Na halos magalit siya bandit kay Joey Cruz, di ba? Babae. Hindi nyo naaalala, di ba? Babae ang nanguna para mapalayas ang Marcos Sr. Babae. Cory Aquino. Diyan nagsimula, babae yan. Tapos ngayon, Marcos Jr., babae na naman. Ano kaya, history ba? Repeat the history, di ba? Babae. Kaya sabi ko nga, yung iba, madaling makalimot. Madaling makalimot. Lagi niyong tatandaan. Babae. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na gano'n, na yung history, bagay, ang history, nauulit po yan. Nauulit ang history. Hindi pwedeng hindi. Minsan, magkakaiba lang ng tinatawag na taon o ano pa man. Pero, pwede, posibleng maulit ang history. Babae, diba? Tatapang ng mga babae. Yan, sa La Cruzet Chu, di ba? Si Loren Badoy, di ba? Joey Cruz, di ba? May isa pa, si Doktora, yung Doktora. Puro mga babae. Mga babae yan. Ang nakita ko lang na sobrang tumapang yung si Agent Morales. Talagang binalahura niya yung mga bagay. Talagang malakas ang boses. Pero doon sa mga lalaki na kuwan, ang isa rin yung si Busdada, pero malumanay. Pero yung mga babae, nagpakita ng gilas. Si Kati Binag, di ba? Babae. Di ba? Kaya wag natin kalimutan. Yung history, na nagpalaya sa Marcos Sr., babae ang nanguna. Pero hindi ko sinasabi na ganoon pa rin, di ba? Kaya nga sabi ko nga magmatsyag tayo. Tingnan natin yung kaganapan sa nangyari sa impeachment ni BP Sara. Obserbahan natin sa loob ng 12 hours hanggang 24 hours kung anong kaganapan. Kasi may kanyan. May tinatawag na implikasyon na makikita natin kung ano man yun, kung anong implikasyon man yung nangyari na yan. Pero, base doon sa nakuha natin kuhan, handa naman po ang BP Sara regarding doon. Pero ang nakakatuwa lang talaga. Natutuwa ako sa isang parte na kuhan. Mailalagay sa kasaysayan yung mga vloggers na pumalag. Sabi nga nila, di ba? Hashtag palag-palag. Palag-palag talaga. Pumalag talaga. Sabi kasi nila takot. Hindi. Tingin ko hindi sila natakot. Di ba? Tingin ko hindi natakot yung mga vlogger. Lalo pa nga sila tumawag. Bakit? Itumayo sila sa sarili nilang kaalaman tungkol kung ano ang nararapat at ang tamang batas. Tamang proseso. Doon tayo magkita-kita sa tamang proseso. Huwag niyong abusuhin. Sorry po sa Tricom kasi may mga kuwan na yan May pribilehiyo sila. May immunity sila. Kaya nga lahat kaya nilang gawin yan. Ayun, hindi nila na-trap yung mga vloggers, di ba? Naisan sila dun sa isang party na yon na binoykot sila. Hindi umaten yung mga vloggers na talagang nakakonect sa mga Duterte, mga tinatawag na DDS vlogger, di ba? Ay, siyempre, tingnan natin yung mga susunod na pagkakataon. Pero yun nga, na-impeach na po. Itatransmit na po sa Senado yan, ang BP Sara. Nagkaroon lang tayo ng konting segue sa mga bagay na information na nakuha ng mga DDS. Kaya pala,
itinapat doon na talaga palang ipapatawag sila doon sa araw na yun, para kinabukasan, pang, impeach si Sara, VP Sara. Tingnan natin yung kaganapan, pero mas, kwan yan, siyempre, yung mga supporter ng Sara, nagkakaroon ng kwan yan. Meron siyempre, damdamin nila yan Siyempre, idolo nila yan di ba? Magkakaroon ng kwan yan. Talaga, hindi maiwasan yan. Kaya, mga kapatid, sana po, nabigyan natin ng konting reaction at opinion. Ang kagandahan, inuulit ko magiging isang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas, yung mga pumalag, na mga vloggers, Dides Vlogger, pumalag sa TRICOM Committee na pinangungunahan ni Dam Fernandez. Thank you at magandang tanghali po sa inyo lahat. Basta sinasabi ko lagi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. At nawa, umunlad na po ating bayan. Ingat po tayong lahat at God bless sa lahat.